Ano ang maaring mangyari kapag nagmaneho ka ng lasing sa kalsada? Hi class, it's me again, Sir Da. Welcome to my informative vlog. Dahil malapit na ang holiday seasons, ay sunod-sunod na naman ang mga reunions, Christmas party, birthday, at kung ano-ano pang mga okasyon. Siyempre, masaya ang ganitong celebrations dahil magkakaroon uli kayo ng bonding ng iyong pamilya at mga kaibigan. Sa mga pagtitipon na ito ay hindi maiiwasan ang inuman dahil mas masarap ang kwentuhan kapag may iniinom na malamig na beer o imported na alak. Pero kapag walang budget, Alfonso Light lang, arat na. Pero ang mga nakasanayang kasayahang ito ay maaaring mauwi sa kalungkutan kung hindi tayo mag-iingat at magiging disiplinado. Lalo na kung tayo ay magmamaneho ng ating sasakyan pauwi. Marami na ang mga motorista na nadisgrasya sa kalsada at marami na rin ang nadamay ng mga inosente dahil sa pagmamaneho ng lasing o tinatawag na driving under the influence of alcohol. Ayon sa Republic Act 10586 or Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, ang sinumang mahuli o mapatunayang nagmamaneho ng sasakyan na under the influence of alcohol ay maaring pagmulta ng 20,000 piso hanggang kalahating milyong piso at pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 20 taon. At meron pa, kapag ikaw ay holder ng non-professional driver's license, maaring masuspinde ang iyong lisensya sa loob ng 1 taon for the first conviction at perpetual revocation naman for the second conviction. At kapag ikaw ay holder ng professional driver's license, perpetual revocation kagad for the first offense. Ibig sabihin, wala ng second chance. Bawi kagad ang iyong lisensya. Kaya mas nakakabuti pa rin na pairalin ang disiplina sa sarili kapag tayo ay dadalo sa mga celebration o mga pagtitipon. Kung ayaw mong mangyari na mauwi ito sa kulungan o sa libingan, ako nga pala si Sir Da. Always remember, road safety matters. Educate, not tolerate. Ano pang hinihintay mo? Pagkalat mo.